Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ng Pangulong Marcos while nasa Singapore siya. Sa mga problema ng ating bansa, lalo na sa West Philippine Sea, humihingi siya ng tulong sa mga alyadong nations kagaya ng Amerika. Kailan hindi siya subservient o hindi siya sunod-sunuran, hindi siya tuta ng mga ito. Okay, gusto ko lang i-remind, yung dark chocolate natin pwede nang mag-order. As usual, dito lang kayo mag-contact. 0916-9000-997. Okay, dito sa balita ng Philippine Star ngayon, title is I don't work for the US. I work for the Philippines. So, nakipag-pulong siya kay Lithuanian Prime Minister Ingrida Seimonte sa sidelines ng security dialogue sa Singapore. At yun nga, ang in-emphasize niya sa Prime Minister ng Lithuania na I don't work for Beijing. Yun ang exact word niya. I don't work for Washington. I don't work for Moscow. I work for Manila. I work for the Philippines. So, dyan tayo mag-focus. Kasi, ako, my personal opinion, itong biglaan na change ng foreign policy ng Pangulo. Baliktad, bumalintong siya sa kanyang foreign policy as pronounced o promise noong kampanyahan. Ang ganda yung kanyang mga foreign policy statements noon, kaya ganado ako sa kanya. Yung mga presidential candidates na in-interview, puros sila lahat, gusto ng makipag-alyansa. Lenny, Ping Lacson, Isko Moreno, Manny Pacquiao, gustong alyansa sa US and other countries. Si candidate Bongbong Marcos lang ang nagsabi na no way. Ang ating problem with China can only be resolved by talking bilateral talks between China and the Philippines alone. Ayaw niyang makipag-cooperate sa mga foreign countries. Kasi lalo na sa superpower, lalo na sa US, very clear yung kanyang mga statements noon na mahirap ma-caught in between sa sigalot ng China and the US, both superpowers. Sabi niya, isang pagbahing lang ng US or China, mabura na ang Pilipinas sa mapa. Ngayon, nung umupo siya, wala na yung kanyang foreign policy statement noon na napakagandang pakinggan. Let us be friends to all and enemy to no one. Ngayon, ang nangyayari is friends to the US but enemy to China. Yun na ang lumalabas ngayon. Kaya, ang China, kung ano-ano na lang ang ginagawang pambubuli sa Pilipinas, dyan sa West Philippine Sea, kasi pumabor naman ng todo ang Pilipinas sa US. Okay, so, sabi niya, I don't work for the US. Maybe. Pwede. Kaya lang, ano ang motibo niya na grabe na ang pagdikit niya, pag-alliance niya sa US, na nung una ayaw niya. Hindi kaya may ibang motibo? Okay. Dapat sagutin ng
administrasyong ito, yung mga sinasabi ni na Attorney Roque, ni na Doc Loren Badoy at iba pang commentaries na kaya biglang dumikit ang Pangulong Marcos sa US kasi yung Marcos wealth o Marcos gold. Yun ang sinasabi ni na Attorney Roque, Doc Badoy. Hanggang ngayon, wala pa akong naririnig na paliwanag nila kasi I believe there is Marcos wealth, Marcos gold, at nakadeposito karamihan ito sa US. So ang hinala ni na Attorney Roque na compromise, may secret agreement, yan ang sinasabi ni Attorney Roque, na para makuha ng Marcos family ang kanilang kayamanan, dapat pumanig ang Philippine government sa US in relation dito sa sigalot sa China. Kasi ang interest ng US dyan sa South China Sea or West Philippine Sea is yung freedom of navigation. Yun ang kanilang interest. Hindi yung tulungan ng Pilipinas. I don't believe so. Kasi kung makontrol totally ng China ang South China Sea or ano, wala. Apektado ang economy ng US kung hindi sila makadaan dyan. Kaya gusto ng US, gagamitin niya ang Pilipinas para ipaglaban ang ating karapatan dyan sa freedom of navigation para tuloy-tuloy lang ang hindi maapektuhan ang trade economy ng US. So, yan ang kanilang interest. So, kung paniniwalaan natin si Attorney Roque, sabi niya na interest din ng Pangulo is makuha ang Marcos wealth. Kaya ngayon, pumapabor siya sa kagustuhan ng US. Okay. Ano yung mga kagustuhan na yun? Yung additional EDCA sites, delikado yun. Okay na lang yung 5 original EDCA sites panahon ni President Noynoy Aquino. Walang masyadong problema yun dahil Fort Magsaysay, ano ba yung iba, sa Cebu, Basa Air Base, Lumbi Air Base, then Palawan. Okay lang yun, walang masyadong opposition doon. Kaya lang itong additional EDCA sites, 2 sa Cagayan Province, isa sa Isabela, tapos isa sa Palawan. Nako, ito na yung lalo sa Cagayan. Diyan na natatakot ang karamihan kasi nakikita ng karamihan na yan, paghahanda ng US, deployment o forward base ng US in case na magkagera ang China and Taiwan, yung i-invade ng China ang Taiwan. Of course, tutulong ang US sa Taiwan at yung EDCA sites nila sa Cagayan Valley, nandyan na sila. So, anong ibig sabihin nito? Damay ang Pilipino. Yun ang hindi nakikita, yung madadamay tayo sa gera ng US, China at Taiwan dahil sa EDCA sites na idinagdag. Sana hindi na lang dinagdagan. Wala na sanang problema. Okay man yung makipag-alyansa tayo sa US dahil matagal na nating alyansa yan, kaibigan. Okay, that's no problem. Ang problema, yung additional EDCA sites na lalagay tayo ng peligro. Lalo na ngayon, last month, yung latest na balikatan exercise, inalaw na ng Pangulong Marcos ang pagpasok ng mid-range capability missile system. Ano ito yun? Delikado. It's an offensive weapon na yung range is aabot na ng 1,800 miles ang range. Pwede nang magpaputok ng missiles ang US from Cagayan, yung EDCA sites, at yun ang ikinagagalit ng China at pati na ang Russia. Kaya
sabi ng China, nag-invite kayo ng wolf sa inyong territory, makakagat kayo. Madadamay kayo. So, ito na. Ano yung sinasabi niya? I don't work for US. I'm sorry. My humble opinion is he is working for US, not so much of Philippine interest. Kasi nga, ang seguridad ng ating bansa, delikado tayo ngayon. Lalo na ulitin ko yung mid-range missile systems na kayang magpaputok ng mga land-based missiles na yung Tomahawk, yung SMC. Delikado yun. Baka nga may warheads pa doon. Nako, kung may warheads, we don't have the capability or hindi tayo papayagan na i-check up yung mga missiles na yun kung may warhead. Kung may warhead yun, paputukin ng US towards China, nuclear capable ang China, sinong tatamaan? Tatamaan tayo, lalo na dyan sa Northern Luzon. Kaya, I don't know anong mangyayari sa atin itong foreign policy ngayon ng ating Pangulo na mismo ang kanyang kapatid, si Senator Amy Marcos, sabi niya, these are dangerous policies, itong foreign policy path ng ating Pangulo ngayon.